Ngayong gabi, Gulong-gulo ba ang buhay mo dahil sa iba't ibang problema? Unti-unti, bumabagsak yung tingin ko sa sarili ko. I keep on putting lies sa utak ko na parang wala kang kwenta. Everyday, umiiyak ako, tapos every night, nagtatanong ako, Lord, bakit? Para pong merong kulang sa pagkatao na sabi ko sa sarili ko, bakit ganun sila? Masaya, tapos ako ganito. Sobrang di namin alam ang gagawin namin. paano ba maging matatag sa gitna ng mga pagsubok? At paano ba matatamo ang kapayapaan? Alamin sa Peace be with you! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to The 700 Club Asia. Peace, kapayapaan. Ngayong bagong taon, parang mahirap siyang hagilapin. Tuloy pa rin ang kaguluhan sa ibang bansa, maging sa ating mga personal na buhay. Tama yan. Naranasan ko din yan, yung parang yung personal buhay ko ay walang peace. When I discovered, nagkakaroon pala ako ng panic attack sa gitna ng gabi. Yung nagigising na lang ako bigla, ang bilis ng tibok ng puso ko, tas punong-puno ako ng takot. And then I realized na I need to slow down. I need to be still and know that He is God. So I started to slow down, pray, meditate on His Word, yung slow down, pati yung deep breathing. And nawala na yung mga panic attack because I just said, tama na tong sobrang trabaho ng trabaho. Pag uwi ko, stress pa rin. So I learned how to slow down. And that helped me find the peace of the Lord. What about you, Pastor Alex? Na-experience mo ba yan yung wala kang peace? Well, alam mo kasi, alam ko ang mundo magulo. No? Ang peace meron tayo. Pero we shouldn't allow the enemy to steal our joy. Ang pinaka matinding pagsubok na umagaw sa peace ko noon yung anak ko na dengue, si John, my only son. Oh my. And he needs to be, there needs to be a transfusion for about 22 bags. Grabe yung dengue. Pero binigyan ako ng peace ni God. Wow, in the middle of the storm. Yeah, in fact, nung sinabi sa akin yun, tinuloy ko pa rin yung pagpipreach ko. Wow. Because I knew yung peace na binigay sa akin ni God. Di mo nga maintindihan Pero yun nagsabi na I am in control. Oo, yan yung peace that surpasses all understanding na galing lang talaga sa Diyos. Sa anumang magulong sitwasyon natin, peace is indeed possible. Sabi nga ni famous painter Vincent van Gogh, there is peace even in the storm. I agree. Lalo na kung ipagkakatiwala natin ang ating sitwasyon kay Jesus, He is the Prince of Peace. Tulad ng ginawa ni Ariel, let's watch his story. Wasak na pamilya, yan ang kinagisna ni Ariel sa edad na 10 taon. Nagdulot ito ng hindi magandang pananaw niya sa buhay. Sobrang hirap po. Kasi pag tumitingin ako sa ibang mga bata, buo yung pamilya, pag mamamasyal, para pong merong kulang sa pagkatao na sabi ko sa sarili ko, bakit ganun sila? Masaya, tapos ako ganito. Sa paghahanap ng kalinga at pagmamahal, natagpuan niya ito sa masamang impluwensya ng kinilalang mga kaibigan. Natuto akong mag-inom, magsaya na sari-sari, droga, natuto akong manigarilyo. Doon na pumasok sa isip ko yung pagre-rebelde. Doon ko na po hinanap sa mga barkada yung mga pagmamahal na hinahanap ko sa bahay. Naging leader ng isang gang si Ariel. Isang araw, hinabol sila ng isang lalaking nakaalitan nila. Sa kasamaang palad, ang tropa niya kasama si Ariel ay nakulong. Mayabang pa po talaga ako na, kasi marami po akong tropa na nasa loob na sa kulungan. Pinag-aagawan po ako na dito ka. Pero nung matutulog na po, talagang sabi ko sa sarili ko, ayoko na makulong. Grabe kasi yung kulungan doon. Bagamat napiyansahan ng kamag-anak, ay hindi pa rin tumigil si Ariel upang sustentuhan ang kanyang bisyo. Bunga nito, muli siyang nabilanggo. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Ariel ang uri ng kanyang pamumuhay. Sabi ko sa sarili ko, ayoko na ng ganito. Kinakausap ko na po si Lord nun. Kasi nababawasan na po kami ng nababawasan. Naging 3, naging 2 na lang kami. Hinahanap kong kakulangan, si Lord lang pala yung hinahanap ko. Nang makalabas ng kulungan, ay naimbitahan si Ariel sa isang retreat.
Dito nagkaroon ng oportunidad na tanggapin niya si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Yun po yung narinig ko yung topic about sa prodigal son. Inisip ko na parang ako to Doon ko po na unawaan yung pagmamahal ng Diyos sa atin kahit gano'n tayo kasama, yung Diyos handang magpatawad pag tayo bumalik sa Kanya. Yun, naunawaan ko po talaga doon na yung greatest love ng Lord. Lumapit dito yung mga talagang nabibigatan sa buhay. Yun, doon po, lumapit po ako, hindi ko po alam. Parang nag-empty po yung puso ko na wala lahat ng galit. Tapos tinanggap ko po si Jesus Christ. Unti-unting nagbago ang buhay ni Ariel. Iniwan niya ang dating pamumuhay at hinarap niya ang bagong yugto ng buhay kasama ang Diyos. Sabi nga ni Lord, suko sa Kanya lahat. Yun, simula noon, yung sinuko ko na talaga sa Kanya lahat. Napatawad ko na rin po yung mama ko kasi sabi ko sa sarili ko, ako nga pinatawad, sobrang makasalanan ako. Yun po yung sinabi sa akin ni Lord nung oras na yun, talagang kinausap niya po ako, maliwanag po sa tenga ko yung pangako niya na sinabi niya sa akin. Sabi sa akin, hindi kita pababayaan, pangit man yan nangyari sa'yo, may magandang ibubunga yan. Sa patuloy na paglilingkod sa Diyos, ay naibahagi niya sa kapwa ang naranasang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang buhay. Mahalin natin yung ating kapwa. Kasi minahal lang din tayo Sino tayo para hindi magmahal? Blessing po talaga siya kasi po, share ko din yung blessing. Hindi po bilang ako, si Lord po talaga yung may istorya ng buhay ko Siya po talagang naggawa, siya yung direktor ng buhay ko. Sabi nga, bawat katapusan may bagong simula. Ngayon, mayroon ng sariling pamilya si Ariel at nagtitinda siya ng homemade empanada bilang pangsuporta sa pangangailangan ng pamilya. Sa kanyang pinagdaanan sa buhay, napatunayan ni Ariel na kapag nasa Diyos tayo, may kaligtasan, kapayapaan at kasaganaan. Ang bumuo ng pagkatao ko, yung presence talaga ng Lord. Mahal po tayo ng Diyos. Sa Diyos po may pagbabago. Nasa Kanya po ang katotohanan. Nasa Kanya po ang tunay na buhay. Nasa Kanya po ang kapayapaan na hinahanap po nating lahat. Nakikita po talaga na walang makakapigil sa plano ng Diyos sa buhay natin. Wow! Kitang-kita talaga ang kapayapaan, ang peace of God sa buhay ni Ariel. Ano? At pagkaminsan, kapag talagang tayo ay tumalikod sa Diyos, talagang merong mga mangyayaring mga matitindi that would lead us back, no? Doon sa tanong, Lord, ano ba ang nangyari sa buhay ko? At napakaganda, sa lahat po ng mga may pagsubok, hintayin nyo mangusap sa inyo si Lord. Kasi nangungusap naman si Lord ini-ignore nyo lang. Oo nga. That's the time marirealize mo. Oo nga. Kaya ka pala may mga nangyari na hindi natupad kasi ayaw ni Lord yun at dinadala ka niya sa mapayapang daan. You know, Alex, tama ka talaga. The Lord is always talking to us. Tayo lang ang, we're pretending to be deaf or maybe we really are deaf. Itong si Ariel, he had to go to jail para lang marinig ang boses ni God. Kayo kapatid, do you want to wait until sumabog ang bulkan o gumawa kayo ng grabing kalokohan o magalit na talaga kayo ng todo-todo, masisira lahat ng relationships nyo before you hear the voice of God? Sayang naman ang panahon natin when we can receive Jesus in our lives now, diba? At ngayon pa lang ay may experience na natin yung sinasabing peace of God even in the middle of the storm. When you receive Jesus in your life, kapatid, there are only two things that happen. Either Jesus will really tell the storm to go away, yung storms ng buhay, go away, or the storm is still there, but because He is with you, He's walking with you, makakayanan mo ang storm na iyan. So if you want to experience that kind of life, a victorious and a peaceful life, receive Jesus into your life right now. And if you allow me, I shall pray together with you para tanggapin natin si Jesus sa ating mga puso. Dear Lord Jesus, nakita ko yung ginawa mo sa buhay ni Ariel. And I want the same thing. I am going through so many storms in life.
ang gulo-gulo ng buhay ko at alam ko, Lord, fault ko talaga yan, kaya patawarin mo ako. But today, I choose to receive you, Jesus, into my life as my Lord, as my Savior, and I want to follow you for the rest of my life. I want your peace. Lord Jesus, I open my heart to you today. Please be the Lord of my life. Please forgive me. Help me to make better decisions, Jesus. Help me read and love your word. Help me become a better person so that yung kautusan mo sa Biblia na mahalin si God at mahalin ng ibang tao, Lord, ay magagawa ko din. Thank you, Lord Jesus, for your forgiveness. Thank you, Lord Jesus, for your salvation. Thank you, Lord Jesus, for your peace. You will be my love from now on. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Lumaki sa Kristiyanong pamilya si John Mark. Very supportive, parang well-provided lahat, ganyan. Though hindi naman talaga perfect yung family namin. Lumaki naman ako na matino, ganyan. Wala masyadong bisyo, ganyan. Bukod sa mabait sa bahay, masipag din siyang mag-aral. Sanay ako na madali kong nakukuha yung gusto ko or gusto ko is wanted to be on top. Nang magsimula sa high school, lumipat ng ibang tirahan si John Mark upang mas malapit sa kanyang paaralan. Doon na nagbago ang buhay niya. Unfortunately, napasama ako sa barkada. Doon ako nagsimulang mag-explore ng alam ko mali, pero ginagawa ko. Masaya siya pero after mo gawin yung mga ganon or parang hindi ka rin nakukontento, hindi ka rin happy. Dito tila nagkaroon ng pagnanais na manumbalik sa Panginoon si John Mark. Ang dating mga kaibigan na kasakasama sa maling gawain ay binahaginan niya ng magandang salita ng Diyos. So pagpunta ko doon sa isang lugar, nagulat ako, nandun yung buong barkada namin. Tapos parang gusto na namin tumino, gusto na namin magbago. Dahil sa pangyayaring ito, nagsimulang bumalik muli ang pagmamahal ni John Mark sa Panginoon. Doon ako unti-unting na-in-love more sa Lord, na mas nakikilala ko siya, ganyan sa life ko. I-realize ko yung need ko sa Lord in my life, and mas curious ako na mas makilala pa siya. Nang makaabot ng kolehiyo, nagkaroon ng bagong pangarap si John Mark. Since nung nakilala ko si Lord, parang unti-unti nang na-develop sa heart ko yung gusto kong i-share sa iba, kung paano niya ako binago, paano siya naging sobrang gracious sa akin. Nakapasok ako sa UP. And ang course na nakuha ko is electrical engineering. Naging electrical engineer ako. Parang doon nag-start na magkaroon ako ng dream na baka pwede kong gamitin yung course ko para ma-share si Lord sa iba. And dahil electrical engineer nga, baka pwedeng yung pagbibigay ng ilaw or liwanag sa buhay ng iba, yun yung pwede kong gawing avenue. Patuloy na nagpamalas ng kahusayan si John Mark sa kolehiyo hanggang siya ay nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Science in Electrical Engineering. Sa kalagitnaan ng tagumpay at pagiging aktibo sa ministry,
nagkaroon ng sitwasyon sa kanyang buhay na hinding-hindi niya malilimutan. Noong time na yun, napagod ako. Nagiging trabaho siya, minsan nawawala na yung joy. Sobrang misplaced na expectation ko. Ano ba yung corporate world? Ano bang expect ko sa sarili ko? Sobrang nabigla ako nung first work. Unti-unti, bumabagsak yung tingin ko sa sarili ko. Ganun, I keep on putting lies sa utak ko na pinaniwalaan ko na rin, na parang wala kang kwenta, yan ba yung missionary, yung youth leader. Hanggang dumating sa point na ina-isolate ko na yung sarili ko. Shutdown ko lahat, walang makakommunicate sa akin. Sobra yung suffering, yung pain. Na parang tingin mo, only the way to end it is mawala ka na lang, parang gano'n. Yun, isa yun sa try ko. Yung meds, sabi ko, baka masarap to lahat, sabay-sabay. Tapos sabay ng inom, ganyan. Hoping na bukas, wala na. Noong time na yun, na hit rock bottom, yun yung time na I prayed to God. Lord, ano nangyari? Hanggang dito na lang ba ako? May pag-asa pa ba akong tumino? Kasi kung meron, tulungan niya ako. Kasi hindi ko na alam gagawin ko. Sabi ko, Lord, sobrang hopeless and helpless ko na. Ikaw na lang talaga yung makatulong sa akin. Matapos pagdaanan ng madilim na yugto ng kanyang buhay, mayroon siyang nakilala. May nakatabi ako na nagko-cool down. So curious ako. Eventually, kinausap ko siya, nalaman ko na pastor pala siya. Niyaya niya ako, maging gym buddy kami. After a month, in-invite niya ako sa midweek service nila. So sabi ko, sige, instead na nagwawaldas ako ng buhay, punta na lang ako doon. Doon na nagsimula ang unti-unting pagbabago ni John Mark sa kanyang buhay at gumaling siya mula sa depresyon. Napasama sa isang outreach ng 180 degrees, isang organisasyong naglalayo na tumulong sa komunidad gamit ang musika at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nagkaroon siya ng karanasan na malaking tulong sa kanya. Ako yung dapat tutulong, pero sila yung tumulong sa akin, yung community. So, nung nandun ako, nakita ko yung sitwasyon nila. Wala silang trabaho, walang kinakain, yet sobrang grateful nila, sobrang saya nila. During the immersion, doon sa community, sa Badjao, sobrang parang unti-unti, fina-flashback sa akin ng Lord yung life ko nung sobrang on fire ko sa Kanya, na siguro ito yung nawala, kaya ako nag-undergo ng depression, parang ganon. And unti-unti nakikita ko yung joy. Nasabi ko, dito ako masaya, and feeling ko ito yung gusto kong gawin for the rest of my life. Nakabuo sila ng isang organisasyon na tinatawag na Solar Hope na tumutulong sa mga mahihirap o sa mga kababayan nating nakakaranas ng problema sa kuryente. And sobrang galing lang ng Lord. So parang bumubuhos lang talaga yung blessing ng Lord. Sobrang ine-expand ng Lord yung blessing. Nasa gitna na ito ng Solar Hope. Sobrang true ng Lord sa promise niya. Kasi yung life verse ko na Romans 8:28, ginamit niya yung depression to be a hope or a light para din sa iba. Na parang kung ako yung Mark na hindi nag-undergo noon, parang yung achiever pa rin, hindi sanay sa failures, parang paano ako makaka-relate or makaka-sympathize lalo sa mga tao. Sa ngayon, si John Mark ay nagiging liwanag at biyaya sa mga taong kanyang nakakasalamuhan. Life is not a race na kailangan mo magmadali, or a game na kailangan mo makipag-compete sa iba, or a garbage na kailangan mo lang basta-basta itapon. But life is a gift that you need to explore and enjoy. Kasi you'll never know when will be your last day. So make the most of what you can do today. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. cbnasia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ito na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan lang dito oh. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Peace. It is mentioned more than 300 times in the Bible. At isang mahalagang verse na dapat nating isabuhay ay nakasulat sa Matthew chapter 5 verse 9.
Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Sa halip na galit at karahasan, ipalaganap natin ang kapayapaan at pagmamahal. Yan ang ginagawa ng ating humanitarian arm Operation Blessing. Kamakailan lang ay pumunta sila sa Israel upang tumulong sa mga biktima ng giyera. Namigay sila ng pagkain, damit at hygiene kits. They also provided trauma counseling and shared God's love and peace with the victims of war. At dito naman sa Pilipinas, nagpasaya ang Operation Blessing sa mga bata sa pamamagitan ng ating Holiday of Hope and Cheer. Namigay tayo ng regalo, pagkain at iba't ibang sorpresa sa mga bata. At syempre, ibinahagi ng grupo ang pag-ibig, pag-asa at kapayapaang nagmumula kay Jesus. This is only possible because of your prayers and your steadfast monthly support to CBN Asia. Part of your giving goes to our humanitarian arm Operation Blessing. Kaya sa mga hindi pa namin partner, abay, maging partner na. All you have to do is call 873-70700 or scan our universal QR code para mag-donate. Pwede yan sa Shopee Pay, GCash, Maya o BDO Pay app. God bless your generosity. Samantala, sa susunod nating kwento, nabulabog ang mapayapang wedding preparations ng magkasintahang John at Jubel. Hindi na kasi matutuloy ang kanilang kasal. Ano kaya ang dahilan? Ito ang buong kwento. Year 2007, nagkakilala kami. And at that time, kasama kami sa youth ministry, magkasama kami sa dance ministry. Doon talaga kami nagka-close. Naging friends kami noon. So doon i-build yung friendship namin. Doon ko siya nakilala, doon ko nalaman yung mga kung ano-anong bagay sa kanya. Doon sa ministry. Habang aktibo sa ministeryo, unti-unting nagkakamabutihan sina Jubel at John. Gusto ko talaga kay Beng is humble siya, very humble, and seeks guidance every time na she knows na kailangan niya ng guidance. Hinahanap niya talaga yun. And hindi siya nahihiyang magtanong, hindi siya nahihiyang makorek by anyone kasi gusto niya mag-improve sa life niya. Nagustuhan ko sa kanya is, aside from his sense of humor, very serious siya sa walk niya sa Lord and sa ministry. Bukod doon, yung sa spiritual aspect, nagustuhan ko din kung paano siya mag-care sa family niya. Buong pusong niligawan ni John si Jubel bilang tanda ng kanilang pag-iibigan. Yung role ko as sa boyfriend, tinuruan niya ako, if you're in a relationship, it's a preparation for marriage. So, yung decisions ko, yung actions ko, yung mga dapat kong gawin, kailangan alam na ni Beng. Kasi hindi na solo flight yun eh. Part na si Beng ng life ko and we are preparing sa marriage life namin. So pinapakita ko kay John yung love ko through acts of service because that's my love language. Kapag down siya, so nandun ako for him. Kasi hindi ako nagsasalita, but yung presence ko lang for him to know na andyan ako para sa kanya. Lumipas ang ilang taon, isang sorpresa ang hatid ni John kay Jubel. Isang unforgettable wedding proposal. Bad trip na si Beng noon kasi napapagod na siya noon. Agad na siya umakyat. Pero ako kasi, energetic ako eh. May goal ako eh. Kailangan mabigay ko yung sing-sing sa tok-tok ng mundo. Pero yung na-feel ko nung nag-propose sa kanya is very fulfilling talaga. Kasi I've been keeping that ring for 2 months. Natanggalan talaga ako ng bigat sa dibdib. Kasi gusto ko na ibigay sa kanya yun eh. And laging hindi nagtutugma yung schedule namin. Masasabi ko, it was all worth it. Talaga. Sobrang saya, tapos na humble down talaga ako that time eh. Parang hindi ko ma-imagine kung sapat ba yung thank you sa Lord sa lahat ng ginawa niya. Basta that time talaga very thankful and puno-puno ng joy yung heart ko. Binigay siya sa akin ng Lord and at the same time talagang yung journey namin, sinamahan talaga kami ng Lord doon. Habang naghahanda sa kasal, dumating ang hamon ng COVID-19. And nung time na yun, walang nakakaalam talaga na magkakaroon ng pandemic. Sobrang hindi namin alam ang gagawin namin. So, nag-usap kami na let's wait na lang. Antay natin 5 days before ng wedding date natin. Yung time mag-decide kung ano ba talaga ang gagawin natin. So that time, ako medyo composed pa ako noon eh. Pero parang I think we're trying na maging composed that time kasi wala pa naman eh. Hindi pa naman namin talaga alam yung mangyayari. Pwedeng ma-lift na mas maaga or pwedeng mga ilang days lang, yung quarantine. So medyo
peaceful pa kami nun. Pero ganun na-apektuhan yung aming wedding. Dumating yung time na na-cancel na yung March 30 wedding namin. I was very down. So alam niya ng mentors ko, alam niya ng accountability partners ko. Sobrang down ako nun kasi hindi ko alam kung bakit nangyari yun. And given that situation, alam ko na meron akong dapat matutunan. Sobrang lungkot ko talaga that time and I keep asking God why. Laging ganun. Every day umiiyak ako, tapos every night nagtatanong ako, Lord, bakit? Anong catch? Sabi ko, meron ka bang gustong ipagawa sa amin? Bakit kailangan namin pagdaanan to ni John? So mga ganong questions. And parang I keep telling God na meron ba kami na-miss out? May mga ginawa ba kami na hindi mo nagustuhan? Is it consequence? Bagamat humaharap sa matinding problema, mas lalo silang kumapit sa Panginoon. Isa sa mga tinuro sa akin ng Lord is to trust His heart and to trust His character. Ang nangyari lang talaga that time is for us to wait kung ano yung mga susunod na mangyayari. And as we wait, talagang kailangan ng prayer talaga. During those waiting seasons, talagang tested kasi yung faith namin kasi hindi namin alam kung ano mangyayari. So, yung faith ko, as I can say for myself, is talagang na-strengthen. Kahit may banta ng COVID-19, di napigilan ang pagmamahalan ni Jubel at John. Sobrang simple lang talaga yung naging wedding. Pero kahit na naging simple, sobrang bigat sa akin, sobrang emotional for me. Lalo na nung nag-pray na, pinag-pray kami ng papa ko, which is the officiating pastor. Sobrang saya lang, sobrang thankful lang. Talagang nakita namin yung grace ng Lord. Hindi kami nilubayan. Naramay niya ako about those moments na nag-pray ako nang hindi ako ng tulong. True enough, God answered my prayer. Hindi niya ako ng tulong. I was reminded about His grace. Kahit na may mga times kasi na you've been unfaithful with the Lord, pero si God, unchanging, He's still faithful to give you help. Even kahit hindi siya ganun ka-grande, pero came out special pa rin. Ngayon, habang tinatahak ang panibagong landas ng buhay, dala-dala ng mag-asawa ang kanilang mahalagang natutunan. The Lord taught me to trust His Lordship. So given the situation na nagkaroon ng pandemic, sovereign ng Lord, but yet He is a kind God na kahit nandun ka sa sitwasyon na yun, isasalba ka niya according to His plan and according to His will. Kung yung dream wedding namin, yung plans na ginawa namin, lahat yun nawala, yung kapalit is mas mag-glorify ang Lord dun sa process na pinagdaanan namin, yung sa story na maririnig ng iba. I could say it was all worth it. Iba talaga yung plano ni God, no? Ang problema lang kasi kapag hindi natin naunawaan, it seems na parang galit sa atin ang Diyos. Yung pala ay mas magandang bagay na ibinibigay siya. May ino-offer siyang the best. Correct. Pilit ka bang ginugulo ng iba't ibang problema? Lumapit ka at humingi ng tulong kay Jesus. He is the Prince of Peace. Kaya kanyang tulungan, pagalingin at iligtas sa kapahamakan. Panghawakan natin ang kanyang pangako na nakasulat sa John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. This 2024 and beyond, this is our prayer for you and your family. May God's peace be with you. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Bye! And more. Sabi ko, anong kulang, anong mali, ano pang kailangan mo na hindi ko nabibigay. And nalaman ko nga, yun nga, merong iba. Hindi na po siya papayag na doon ako mag-church. Pag sumuway po ako sa kanya, itatakwil na ako bilang anak niya. Mahirap ang walang magulang kasi pag may problema, wala kang masandalan. Pero yung lola ko, never po nagkulang. Ang Lord talaga, hindi ako pinababayaan.